Tayo ay nagtipon-tipon sa araw na ito sa presensya ng Diyos at ng mga saksi upang ipagdiwang ang banal na Kristiyanong kasalan ni Roxanne Nabat at Rogeline Shoko. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine. Nung nakilala kita, yun yung pinakamasayang nangyari sa akin. Dahil natagpong ko na yung babaeng makasama ko sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tagal kong naghahanap, sa wakas, natagpuan kita. On this day, I promise forever. On this day, I surrender. Naalala ko nung una pa lang kita nakilala, hanggang sa nagkita tayo personal. Gusto kong simulan yung kwento kung paano napunta yung salitang high, low, sa yes I do. Masasabi kong kasing bilis ng bula ang pangyayari. Pangyayaring alam kong buong buhay ko, walang pagsisisi o walang pag-aalinlangan. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all. Asawa ko, ito'y simpleng regalo lamang, mahal ko. Pero alam kong ito'y magagamit mo palagi. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Love, maganda mong asawa. Wow, ang ganda naman ito. Sobrang saya ko dahil nakatanggap ako ng ganitong regalo sa asawa ko. Yun lang, mahal na mahal ko siya. I surrender my heart here. Sa asawa kong pinakamaganda, naway magustuhan mo ito ang regalo ko. Simple lamang ito, pero pinapangako ko, ibibigay ko ang buhay na deserve mo. Inayayat kan unay bakit ko mula sa iyong mahal, Roxanne. Sinusuot ko sa'yo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig. At katapatan, nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. On this day, I promise forever. Sika, nga lakay ko, nga inay ayat ko, impapatog ko, nga dinungdung mo. At yaman akta din mating kadidibiyag ko. Bukod ti pamilya, sika, ti lalaki, nga simang paditibiyag kong haang kukulos, kaya't nga maaw. Always look at me this way, like on this day. On this day. Pagbasa mula sa 1 Corinthians, Kapitulo 14, versikulo 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama.
Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Para po sa kasalang ito, ang ating officiating minister, Reverend Samuel Kanawan.
Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas kinagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulot, gitna at simula. Nahanap din kita, nahanap din kita. Maligaw man at mawala, umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung timog man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo pabalik sa'yo.
tayo ay nagtipon-tipon sa araw na ito sa presensya ng Diyos at ng mga saksi upang ipagdiwang ang banal na Kristiyanong kasalan ni Roxanne Nabat at Rogeline Sioco. Ang kasal ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang tipan na itinatag ng Diyos, isang sagradong pangako ng pagmamahalan, katapatan at paggalang. Hindi lamang sa isa't isa, kundi higit sa lahat sa ating Panginoon. Ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip na mabuti sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat igalang. Tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong presensya sa okasyong ito. Ikaw ang may akda ng pag-ibig at ng banal na matrimonya ng kasal. Dalangin naming pagpalain mo ang seremonyang ito, ang magkasintahan at ang kanilang magiging tahanan. Naway ang lahat ng gagawin at sasabihin sa araw na ito ay magbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo ang mga panauhin at ang mga ninong at ninang, maliban lamang po sa dalawa. Ikaw, Roxanne Balen Nabat, tingnan mo si Rogeline, huwag akong tingnan mo, no? Ayan, okay? Tinatanggap mo ba ang babaeng ito sa katauhan ni Binibining Rogeline Sioco upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonya? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. O, lakasan mo dahil medyo mga senior citizen na rin ang iba. Okay? So, opo daw. At ngayon naman, Rogeline, tinatanggap mo ba ang lalaking ito sa katauhan ni Ginoong Roxanne Nabat upang maging asawa, mamuhay at magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonya? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Okay, palakpakan po natin sila. Kung ganon, hilingin natin ang basbas ng Diyos sa gawaing ito. Maaari muna kayong umupo. Bigyan natin sila ng mauupuan ang bride and groom. Sige, upo muna kayo. Ito ang salita ng Panginoon sa Genesis 2:18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sa Genesis 2:24, ito ang dahilan kay iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ang pag-asawa ay plano ng Diyos, hindi ng tao. Bago pa man magkaroon ng kultura, tradisyon o seremonya, ang pag-aasawa ay itinatag na ng Diyos. Sa Genesis, makikita natin na ang Diyos ang nagsabing, hindi mabuti ang tao na mag-isa. Siya ang nagdala kay Eva at kay Adan. Siya ang nagtatag ng unang kasal, no? Ang unang kasal na kung saan gumawa ang Panginoon ng miracle. Ito ay ang kasalan sa Kana. Muntik pong hindi matuloy yung kasalan kasi kasalan sa Kana. Ang ibig sabihin, ang pag-asawa ay hindi lamang kontrata. Ito ay covenant sa harap ng Diyos. Sa Genesis 2:24, sila ay magiging isang laman. Ang pagiging isang laman ay hindi lang physical, hindi lang emosyonal, kundi spiritual na pagkakaisa.
Dalawang magkaibang personalidad. Dalawang magkaibang pamilya, pero sa Diyos, sila ay nagiging iisa. Ito ang sikreto ng pagsasama. Ang magkakaroon ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, komunikasyon, panalangin, no? Lagi na magkasama kayo. Sa Ephesians 5:25, ang sabi niya rito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang pamantayan ng pag-ibig sa pag-aasawa ay hindi pelikula, hindi social media, no? Kundi si Kristo. Amen. Ang puso ay hindi inilagay sa paa para panipa lamang sa babae. Yung puso hindi inilagay sa kamao para panuntok ito o panampal sa babae. Ang puso nilagay sa dibdib para yakapin at ipadama ang pagmamahal sa asawang babae. Amen. Ang pag-ibig na ito ay kagaya ng nabasa kanina na sa 1 Corinthians chapter 13, ito ay handang mag-sacrifice. Sakripisyo ang pag-ibig. Hindi makasarili. Mapagpatawad ang pag-ibig, no? At ito ay nagiging tapat habang kayo ay nabubuhay. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:24, ang taong nakikinig at tumutupad sa kanyang salita ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sa pag-aasawa, darating ang bagyo ng problema, darating ang pagsubok sa pananalapi, darating ang hindi pagkakaunawaan, darating ang darating mga hindi pagkakaunawaan, ngunit si Kristo ang pundasyon, no? Dahil si Kristo, hindi ito natitinag. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak ngayon. Wasak na pamilya kasi di alam ang dahilan. Di ba kayo nag-seminar sa munisipyo? Di ba pumunta kayo doon, nag-seminar kayo? No? Ang itinuro doon, di ba, kundi paano kayo mag-calendar method. Diba? Paano isuot yung dapat isuot? Ganon ang sinasabi nila. Di po ba? Tas mas madaling manguha ng marriage license kaysa manguha ng driver's license. Ibig sabihin, pag sa gobyerno natin ngayon, mas iniimportansya pang magaling ka at maayos kang driver kaysa maayos kang pamilya. Kasi madali ang kumuha ng marriage license. Kailangan maging marunong ka, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay. At dito, hindi nila itinuro doon sa inyong pag-apply ng marriage license, hindi nila tinuro na papaano pag naglihi. Papaano kung masama at hindi maayos ang kanyang paglilihi, no? Pag sumumpong na, pag siya'y buntis na, nagkaroon ng yung kanyang hormone spikes, di ba? Minsan hindi yan naituturo sa mga nag-a-apply, no? Kaya pag di alam ang gagawin ng lalaki, minsan ang babae naiirita, nagagalit, no? Nababaliw, ay, di pala nababaliw, tinoyo lang. Ganyan talaga ang mag-asawa. Parang ulam. No? Parang adobo. Amen? Hindi kumpleto ang adobo pag walang kayo sa nagsumagot niyan. Hallelujah. Pero, kahit ganon, kailangan pa rin may asim para tumagal. Amen? Ganyan ang buhay may asawa. Pag-asawa. Piliin ninyong magmahal araw-araw. No? Huwag hayaang lumubog ang araw na may galit. Ang pag-asawa ay pagsasama ng dalawang taong di perpekto na pinagbuklod ng perpektong Diyos. Hindi ito palaging madali. Ngunit kung si Kristo ang sentro ng inyong pagsasama,
kayo ay magiging matatag sa gitna ng anumang mga pagsubok. Manalangin hindi lang sa isa't isa kundi kasama ang isa't isa. Ito ang panghuling talata na ibibigay ko sa inyo ngayon na mag-asawa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Efeso 5:22. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ganun din naman ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay sa iglesia. Hindi binanggit dito na sinabi rin sa babae na mahalin mo and love your husband. Hindi niya nabanggit. But because there is a respect to your husband. Hindi na binanggit dito sa Bible. Pero ang lalaki, you have to love your wife. Kasi yung love, nandun na sa respect. As a whole na yun. Okay? Ang pag-asawa ay ganon kaimportante sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang dalawang ikakasal sa araw na ito. At yun po yung salita ng Panginoon na nais kong ibahagi sa hapong ito. Na nais ko na kayo ay tumayo, no? At narito na ang inyong tipanan na dalawa. Okay? Maghaharap kayo. So, nandito na inyong pangakuan sa isa't isa. No? Maglagay tayo ng mic. Magbigay tayo ng mic sa kanila. Nung nakilala kita, yun yung pinakamasayang nangyari sa akin. Dahil natagpong ko na yung babaeng makasama ko sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tagal kong naghahanap, sa wakas, natagpuan kita. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi na kita pakawalan. Baka pag pinakawalan pa kita, hindi na ako makahanap ng kasing ganda mo. Kaya nung nakuha ko na yung matamis mong oo at I love you, doon na ako nagsimula na magplanong magkaroon ng maayos at magandang pamilya na kasama ka. Sa harap ng kasal nating ito, at ang mga saksi na nandito, ako'y nanunumpa na mamahalin kita at aalagaan kita. Pangako na magiging mabait at tapat akong asawa sa iyo, na hindi kita sasaktan ni pagtaasan man lang ng boses. Kahit anong problema ang tumating sa atin, pangako hindi ako magbabago. Ikaw ang aking lakas sa bawat pagsubok na darating sa atin. Makakasama mo ako sa lahat ng tagumpay mo na parang ako din na nagtagumpay sa iyo. At sa oras na ito, ibibigay ko sa iyo ang aking puso. Pinapangako kong mamahalin kita ng walang hanggan at makakasama ka sa lahat ng oras. Ikaw ang aking lahat at ako'y sa iyo ngayon at magpakailanman. Okay, ikaw naman, Rogeline. Naalala ko nung una pa lang kita nakilala, hanggang sa nagkita tayo personal. Gusto kong simulan yung kwento kung paano napunta yung salitang high, low, sa yes I do. Masasabi kong kasing bilis ng bula ang pangyayari. Pangyayaring alam kong buong buhay ko, walang pagsisisi o walang pag-aalinlangan. Nakilala kita online, nagkausap ng matagal, hanggang sa sinabi mo na kapag kausap mo ko ang ng pakiramdam mo. Pakiramdam na maski ako, hindi ko may paliwanag. Habang tumatagal, nakita ko lahat ng ugaling meron ka. Mga effort, mga ginagawa mo, paghihintay hanggang matapos ang trabaho ko, makapag-usap lang tayo. Dati hindi ko alam yung layo na nilalakad mo. Makatawag, makapag-message ka lang.
Nakita ko personal yung sitwasyon na meron ka. Ang tiyaga mo pala talaga. Makalipas ang buwang pag-uusap, nag-decide kang umuwi at makipagkita sa akin ng personal. Aaminin ko, nakaramdam ako ng saya. To make the story short, nagkita tayo personal. Grabe ang saya ko. Hindi ako mahihiyang sabihin sa lahat ang first impression ko sa'yo. Ang gwapo mo pala talaga. Ang amo ng iyong mga muka. Ang amo ng iyong mukha. Ginawa kong lahat upang hindi ka mahiya. Upang maging komportable ka. Upang isipin mo na ang kasama mo, ako lang ito at hindi artista. Hanggang sa naging maayos ang lahat. After nating nagkita, personal sinabi mo gusto mong manligaw. Natuwa ako dahil nakaramdam ka ng lakas ng loob upang sabihin ito. Kahit bakas sa mukha mo, ang kaba kung anong magiging sagot ko. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko, naramdaman ko, bawat pursige mo. Pinaramdam mo na hindi ako magsisisi na pinapasok kita sa buhay ko. Mula nung naging tayo, grabe yung peace. Grabe yung peace, love, at saya na pinaramdam mo. Grabe yung pasasalamat ko sa Diyos. Salamat at binigyan ako ng lalaking walang ginawa kundi pasayahin ako. Lalaking may takot na magalit ako. Lalaking may takot na masaktan ako. Lalaking walang kahit anong klaseng bisyo. At higit sa lahat, lalaking may takot sa Diyos. Lahat ginawa mo, maiparamdam mo lang na mahalaga ako sa buhay mo. Grabe yung pasensya mo, loyalty, at yung paano mo ko alagaan. Ang swerte mo. Ayokong sayangin yung pagkakataon na dumating ka sa buhay ko. Hinihiling ko sa sana hindi ka magbago. Pinapangako ko, mamahalin kita ng lubos. Pagmamahal na masigit pa sa buhay ko. Susuportan kita sa lahat ng plano mo sa buhay. Pipiliin kita ng paulit-ulit. Pipiliin kita sa hirap man o ginhawa. Hindi na ako makapag-antay makasama ka hanggang sa pagtanda. Pinapangako ko, nandito lang ako lagi sa tabi mo, anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin. Iingatan kita, aalagaan. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasasama ng loob mo. Bagay na ikasisira ng bubuin nating pamilya. Lagi mong tatandaan tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo. Sika, nga lakay ko, nga inay ayat ko, impapatog ko, nga dinungdungo. Agyaman akta din mating kaditibiyag ko. Bukod ti pamilyak, sika, ti lalaki nga simang paditibiyag ko, nga haang ko pulos nga kayat nga maawan. Lamang po. Palakpakan naman natin sila. Okay, so yan ang kanilang mga pangakuan sa isa't isa. Okay, ang singsing ay circular shape, no? Meaning no start and no finish. Papahiwatig ito, symbolizing that eternal commitment and total commitment. Ito rin ay lifelong promise ninyo sa isa't isa. And of course, lagi ang singsing, papahiwatig ito ng eternal love. Oh. At faithfulness. At kulay ginto. Ang ginto, pag pinapainitan ito, nagfo-form yung kulay niya na totoo. Kaya habang nasa inyo ang singsing na ito ay simbolo ng inyong pagmamahalan hanggang kayo ay nabubuhay. Sinusuot ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sinusuot ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Nagpapakasal ako sa iyo
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Muli nating palakpakan sila. Ang may dala ng cord. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman di mababago. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din dito ang bukal sa kaloob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang magtatanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Paasanin ng lalaki ang babae kung kaya't ang belo ay nasa balikat ng lalaki at sa ulo naman ng babae sapagkat pagpapakita ng pagpapasakop ng babae sa lalaki. Ang lubid naman ay sagisag ng walang hanggang bigkis ng inyong pag-aasawa. Pinagbuklod hindi lamang ng tao, kundi ng Diyos. Sabi sa Ephesians 4:12, ang lubid na may tatlong, Ecclesiastes 4:12, ang lubid na may tatlong pisi ay hindi madaling mapatid. Ang unang pisi, ang asawang lalaki. At ang pangalawang pisi ay ang asawang babae. At ang ikatlong pisi ay ang Diyos. No? Kapag kasama ang Diyos sa pag-aasawa, ito'y magiging matatag at mapayapa at pinagpala. Akin namang tinatawagan ang may dala ng Biblia, Bible bearer. Bible. Okay. Marahil mahirap sa mga kinakasal ang nagre-regalo ng Bible. Kahit mga mananampalataya Christian, napakahirap, no? Hindi nakakapagregalo ng Bible. Even sa mga leaders, the pastors, and any ministers, pag may mga kasalan. Pero tandaan natin, this is the pathway. At ito ang sangkot na espiritual at physical. Lalong higit sa emosyonal, espiritual. No? Ang Bible ang saksi ng Diyos. Ito ang pinagmulan ng espiritual na pamumuhay. Ang mga nakasulat dito. Ito ay nagiging patnubay. Ang kaligtasan at panunumbalik ng tao. Ito din ay manual ng buhay. Kaya sa bawat pag-aasawa, napaka-importante na meron kayong Bible. You know why? Pag hindi nanggaling dito at ang sentro ay si Jesus Christ sa ating mga buhay, especially sa mga mag-aasawa, ang katahimikan at kaayusan ng community nagmumula sa mag-asawa. Dahil kung hindi sila nakabase sa mga salita ng Panginoon
at ang mga anak ay hindi nabigyan ng payo from the Bible, ang community ay nagiging masama. Pero kung ang magulang mismo mula sa tahanan na mayroong sinasaligan at ang salita ng Panginoon ang nagiging sentro ng family, sigurado ko walang community na nagiging masama. Amen? Kaya ngayon sa inyong mag-asawa, tandaan ninyo, ito ang simula ng inyong buhay bilang mag-asawa hanggang sa inyong mga anak. Tanggapin ninyo ito. Buong puso po namin tinatanggap Ang salita ng Diyos ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, upang aming maging gabay, ilaw at bukal, ilaw at bukal, kalakasan, ng kalakasan, pag-asa, ng pag-asa, matibay na sandigan, ng matibay na sandigan, aming pagsasama. ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin ito, Pagsisikapan namin ito at ipapamuhay at ituro sa aming magiging anak. Okay, thank you. Ayan. Tinatawagan ko yung mga ibang abay na pwedeng tanggalin natin ang cord at ang belo habang mayroong umaawit sa ating mga abay. All I am, all I need, everything in this world, all that I'll ever need is in your eyes, shining at me. Then you smile, I can feel all my passion unfolding. Your hand brushes mine, and 1,000 sensations seduce me 'cause I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. I will love you still. From the depths of my soul, it's beyond my control. I've waited so long to say this to you. If you're asking, do I love you this much? Baby, I do. Medyo madramang tagpo ang pagpapaalam ng babaeng ikakasal sa kanyang mga magulang at ganon din ang lalaki sa kanyang pagpapaalam sa kanyang mga magulang. Bago ako magpaalam sa aking mga magulang, gusto kong magpasalamat sa lahat ng pagbibigay suporta sa mga plano ko sa buhay, sa desisyon ko sa buhay. Sa mga pahirap na dinanas nila upang mapalaki po ako. Mapag-aral, mapalaki ng maayos. Ngayon po ay magpapaalam ako sa mga magulang ko na may asawa na ako. Salamat sa lahat ng suporta hanggang sa magkapag-asawa ako. Pinapangako ko na kahit na may asawa na ako, ito pa rin ako, yung anak niyo, na hindi magbabago. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko upang katulong pa rin sa inyo. At hindi po ako tatalikod sa inyo dahil sobrang mahal na mahal ko po kayo. Salamat sa lahat-lahat na sa inyong mga suporta. At yun lamang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Okay, yung mga magulang naman po, ano pong masasabi nyo sa inyong anak? Wala akong masasabi sa iyo, anak, dahil mabait ka. Tumulong ka sa mga kapatid mo. Good luck na lang sa iyo, anak. I love you.
Si nanay. Salamat anak. Boss Jake! Wala na pong nasabi si nanay. Okay na po. Okay na. Roxanne, ano naman masasabi mo sa mga magulang ni Rogeline? Tayo pa ho kayo. Pa, ma, salamat kanyayo nga duata tinanggap dak bilang party iti pamilyayo. Kat paspasalamat ak ti pinagpatakkel yung nga maayos kini bakit ko. Kat agyaman na launay kada kayo ta no awang kayo awang mo tinapintas nga bakit ko. Kaya ado nga salamat. Okay, si Roxanne naman sa kanyang mga magulang. Tayo po kayo. Ma, ado nga salamat iti dungoyo kanyami. Kat ado nga salamat iti suportayo. Kat agpaspasalamat ak kada kayo unay-unay ta iti sakripisyo yo iti pinagpadakkel mi iti sursuro yung anasyaat tata ma atatoy akon natupadan ajay ikarkararag ko kinapong sa pela ko makabirok iti napintas ng asawa ko niyan nagpintas mo talaga atin isa nga salamat ma kat ikarik ka niya yung pangako nga nung kasano iti pamilya nga nakita ka niya yung kat kasjay mat iti pamilya nga kayat ko nga patakdaran tata kat ado nga salamat kanya yung kini Papa. Ayun lang. Ma, tulad ti pirmi nga bagbaga nga paspasalamat ako unay ti panagpadakkel yung kin Roxanne. Ta unay nga singpet na pulos awam may baga. Kung agpaspasalamat ako kini apo tay nagkanak ti may nga pamilya nga nadungo kun naragsak. Amen. Palakpakan nga po natin sila. Ayan, so yung mga magulang naman, ano? Umuna ti amin, kaya't ko tagpasalamat ko ni Abo, iti kinaimbag na. Tanadanon dahil ting aldaw, nga panagkasar da kiti anak. Amuyo, nabayag ko nga ikarkararag ko ni Apo nga makasawa ko man dati anak konta ni mabaa ka nun. So, anak ko, agyaman naglaunay, lumampay awan ni Papa, nadaanon dahil ting aldaw nga panagkasar mo, kapo iti, naimbag nga kababalin mo, nalintog nga dalan nga dinanak mo kat anak, nagtagumpay ka. Kaslahan ko nga, ipagarupan ako nga, maragpat mo dahil nga daw ita. So, yaman ni Apo, anak, kat ati maibalakad ko, anak ko, kat agsingsingpot ka, patuloy nga, aramidam tinaimbag, amom kat, di papam, amom ti kinasingpot na. Pulos nga anak nga dinisdiswan, hanak nga pinagpagungtan. So, kasta ka magkumakani, bagat mo anak ko. Agdinanggay kayo, anyaman ti problema anak ko, kaya lakit di tulungan kayo. Kat dahil tilaang, agyaman ako na anak ko, ay, ayatang kaon ay anak. Ayan. Basta Ihag mo magkikanan rin. mo. Okay. Ayatang O daman. si Kas anak. Uncle.
Ano naman po ang masasabi niya? Roxanne Balong, salamat kinaimbag mo ti pag-ugalin. Sapay kumata tultuloy lang talaga kasta nga sa ugalin. Salamat Balong. Okay, ihag mo, no, Roxanne. At ngayon ay, sige, balik na kayo dito. Tinatawagan ko ang may dala ng aras. Yan, mabuti na lang, nag-iba na yung coins. Dati, 5 G's, nakalagay rito, piso. Ngayon, tig 20 na. Yan. Pero dapat, hindi coins lang eh. Dapat mga paper bill na eh. Okay, wedding coins symbolizing the couple's mutual support and commitment para sa kanilang prosperity. Pero sa spiritual na significance, ang 12 na coins na to representing the apostles at yun yung 13. And the one is Jesus Christ as the center of their marriage. No? Ito din ay nakasanayang Spanish-Filipino tradition. 13 coins representing the 12 months, okay, of abundance grace plus 1 month na extra. At hindi extra, hindi bonus, hindi 13th month pay. Extra is for generosity. Okay? Mapagbigay na hindi lang papasok ang blessing, kundi you have to bless also. Iyon ang nagre-representa nito. Mag-bless din kayo. And the husband, ibibigay niya ang lahat ng kita sa asawa bilang isang pangako na ang lahat ng ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Okay? So, tandaan, money is not form. At money is from God. Okay? So, dapat pahalagahan din natin ito. Ang binigay sa ating pagpapala ng Panginoon. Okay? So, ito, tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Mula sa araw na ito, ipinapangako ko na lahat ng aking sweldo, pinagkakakitaan, extra man ito o sideline, kusa kong ibibigay sa iyo. Tanda ng aking tapat na pagmamahal sa iyo. Tinatanggap ko ang simbolo ng pagpapala ng Diyos sa araw na ito at hayaan mo na ilalaan ko sa ating magiging pamilya. Okay, yan. So, yan ang kanilang mga pangakuan pagdating po in terms of finances sa isang pamilya. Okay, tinatawagan ko yung may dala ng kandila. Okay, ang kandila ay simbolo ng ilaw o liwanag at ito ang ating Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Okay, so sintihan nyo nga. At sila ang dalawa ay maging isa ayon sa pahayag na banal na kasulatan. At ang pagsinti ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi paghiwalayin ni numan. Okay? So, ibigay nyo sa kanila. Ilabas mo, baka maanohan mo. Okay, baka ayan. Ang buhay ay nanggaling sa liwanag. At ang nagbigay nito ay ang Diyos. Ang ating buhay ay nanggaling sa Diyos. Okay? May sinti ang ikaw ay nabigyan ng buhay, ikaw rin ay nabigyan ng buhay. Pakisintihan ito. At ang kandilang ito na nandito sa gitna representing the God. Okay? Sila ay nabigyan ng buhay ang dalawang ito, no? Sa pamagitan ng ilaw na yan. At ngayon, pag namatay ang ilaw na kay Roxanne, patayin mo yung kandila. Patay. No? Minsan sa buhay ng mag-asawa, nagiging nawawala na ang kanyang pagmamahal sa asawa, nawawala na rin ang respeto sa asawa.
maging sa spiritual na pamumuhay, subalit andyan ang kanyang asawa na palaging, sinabi nga kanina, na isa siya sa magiging partner, katulungan sa lahat ng bagay. Kaya't kung naghihina ang lalaki, andyan ang babae para siya ay palakasin. Sindihan mo ang kanyang ilaw. Hindi yung ibig sabihin ay nagkamali ang lalaki ay kung ano na ang gagawin mo, no, para sa kanya. Kung hindi, tulungan mo siya, i-lift up mo siya, i-motivate mo, no? Lahat ng dapat maayos para sa inyong family. Maging ikaw, Rogeline, patayin mo ang iyong ilaw. Ganon din, dahil ang babae ay nagsisimbolo ng kahinaan, kaya't dapat ang lalaki ang nangunguna sa pamilya, kung kaya't pag naghihina ang babae, andyan ang lalaki para siya bigyan ng buhay, para bigyan ng kalakasan, higit sa lahat sa kanyang emotional, spiritual na buhay. Sindihan mo. Amen. Palakpakan po natin ang dalawa. Okay? So, sige, pakipatay na. Ain't nothing better. We beat the odds together. Glad we did to listen. Look at what we would have been missing. They say, I bet they'll never make it, but just live as holding on. We're still together, still going strong. Tumayo po ang mga ninong, no? At ito na yung time para sa kanila ay italaga natin sila sa Panginoon. Ano? At bago po yung panalangin natin na yun, ay hinihiling ko kay Doc Ruben Galban para sa kanyang pagbibigay ng payo para sa dalawang magiging mag-asawa na sa araw na ito. At maging sa mga ninang, mayroon kayong representative para magbigay din ng payo para sa dalawa. Roxana and Rogeline, marriage is a beautiful beginning. A journey where two lives become one, not just in love, but in purpose, faith, and growth. As you step into this new chapter, remember that love is not just a feeling. It is a daily choice. There will be days filled with joy, laughter, and deep connection, but also moments of challenge and misunderstanding. Okay? In both, hold on to patience, pasensya, kindness, and forgiveness. Pinakawan kayo. These are the foundations that keep love strong. Okay? Build your home on trust and faith. When you invite God in your marriage, He becomes the center that holds everything together. Pray together. Pray. Support one another and never stop growing, both as individuals and as a couple. Celebrate the small things. Speak words that uplift. Choose to listen, not just to respond, but to understand. Ginawat kayo. And above all, never forget why you chose each other. Hanyop lip-lipatan di ay. Your marriage is not meant to be perfect, okay? It is meant to be meaningful with love, commitment, and God's guidance. It will become a powerful testimony of grace, unity, and enduring love. So, may your journey together be filled with peace, strength, and a love that grows deeper every day. Congratulations.
God bless you. Okay, sa mga ninang naman po, sino po ang maaring magbigay ng payo para sa dalawa? Okay, pakipasa na lang po yung mic. Na kung wala akong speech kasi on the spot ka naman. Let's talk about love. Honestly, ngayon ko lang nasabi sa sarili ko na ito pala yung real love. Kasi ako, nagsasearch pa lang ako siguro. Pero na kung di may bagaking ka, nagswerte ka. Hamo nga baybayan, nilakay mo, alagam isunanak, nagpintas ka, sikat isang kapintasan, tatangal daw. Diyan ka muna pinag-message nakta, mumot nga managsangitak anak. Pero naglaing ka nga anak, naglaing ka nga kabsat, nagmanakan sa kanya, tagidi kasi nga klase to, gali yan akong. Pero sapay ko tamakasapula mo tilog nga kaslaking ka. Pero na akong timibaking ka, mga baybayan nila kay mo. Kahit ko nga makita nga hanggang bumakitak, na yung unampay ti apok, tani umadaduda na nak. Si Kamo Roxanne, salamat na akong kuha, ta si Mampet ka to'y pamilyami. Awan ti naitod mi, ngayon yaman nga tulong ti ating akasal. Hintad mo amin, naramid mo nga kaslap prinsesa ti kanakak. At akasar na pangarap ko pailang hanggang tata. Agpaypayso. Salamat. Sampu ti pamilya ko, ni manong ko, ni mama. Amok na akong ti kanakak. At dahil na ti mabuting kamayan. Amo nga talagang sapay ko awan problema kanya ko rin no, ikandak ti, ado ti agawag kinyak ti lola para kinyak, pampabakit ti karon ti ado nga po, no di kayat ko, tano ado man iti, mga yag kinyakon na ti kwan, napintas nga lula, ngem na akong, ti may bagak ang mga baybayan ni Suna. Ay ayatom nga hanggang bumakit kayo, habang ti pasensyam, no kumaro ti tuyo na, no kumaro ting kasungit na no yamo ata, pagpaspasin siyam na kung amok nga ata ka nakakaaday so na ti mabuting kamayan. Salamat ti amin ating inaramid mo para kanya na-appreciate me, nga buong pamilya. Siguro awan, ti tao nga may mga ibaga nga hanga na swerte ata ka nakatatangal daw. Adi lang na, kung ti may bagak salamat, agpaspasalamat kami nga pamilya. Kasi mo tinaganak niya na, ante, salamat. Salamat ti amin nga. Ati ato napintas nga, kasar nga, hintay yu tata ka naka. Jilin, deserve mo na ako. Deserve mo. Pangarap ko para kang kadeserve mo ato eh. Kung sikat isang kapintasan nga nagkasar nga nakita. Nanipod iti. Adi lang na ako. Amen. Yan, okay. So, maraming gusto magbigay ng payo sa mga ninang, sa mga ninong. Pero baka abutin tayo ng halos gabihin na tayo rito. Anyway, sa mga ninong, ang part ng mga ninong ay ano man ang nangyayari sa buhay nila, hindi natin sasabihin na wala tayong pakialam sa kanila. Bakit kayo napili na ninong? Bakit kayo napili na ninang? Sapagkat may tiwala sila sa inyo. Pagdating sa emotional, pagdating sa physical, and most of all, spiritual na aspeto ng buhay, kayo po ang katulungan, mga ninang at ninong. No? Combination. Yung mga bagay na yun, isang kombinasyon na pwede nyong ibigay sa dalawang magiging mag-asawa ngayon. No? So, mga ninong at ninang, malaki ang responsibility natin sa ating mga inaanak.
At kayo naman, Roxanne and Rogeline, yung paggalang at respeto sa mga ninong at ninang. Pag wala kayong pera, puntahan nyo kung sinong pinakamayaman sa kanila. No? Trabaho nila yun eh. Diba? Napili nyo. Kung kayo'y may sakit, merong may doktor dyan, libre yan. Okay? Kung merong mga pastor dyan, pagdating sa spiritual na aspeto, nagkukulang kayo, puntahan ninyo yan. That is the 3-in-1. Di ba ang kape masarap, 3-in-1? Ganun yan. No? So, combination ng inyong mga ninong at ninang, yung mga bagay na yan. Huwag kayong mahihiya. No? Sapagkat binigay ng Diyos sila sa inyo para sa inyong pagsasama hanggang kayo ay nabubuhay. Si kayo mat ninong kaninang, no, dumteng mati mga Christmas, no, may damat agmano, ay agitag kayo mata. Ayan, okay? So wag naman po natin, hindi naman lahat sa finances, no? Hindi natin, i-broad natin yung kaisipan natin na ibibigay natin sa Kanya. Pero kung mas marami tayong pangangailangan para sa kanila maibigay, why not? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, at apo dagiti anak mo, Panginoon, nga nagmaymaysa, iti maysang ayat, Panginoon. Wala po Diyos, dawatik ka di sika po, ti patuloy nga mga bendisyon kinwa kadakwada. Wala po Diyos, ket patuloy ka di ipaay mo, iti daytang kadakwada, daytang napintas na urnos nga panaginayan ayat itong galmay sa kadakwada. Wala po Diyos dito nga buuanda, nga pamilya, Panginoon. Dawatik ka di nga iblis mo, isuda takilang Ama. Ket patuloy ka di apo, nga sika, apo Diyos ti mangipaay kadakwada, iti sapat na pananampalataya, pagsunod at paggawa ang iyong sa iyong kalooban dakilang Ama, na iyong kinalulugdan. Patuloy nga apo nga paghariam, iti biyag dagito nga gasawa, dakilang Ama. Ket patuloy nga apo, nga sikamot apo, iti mangipaay kadakwada, iti nananay nga pagpapakumbaba, iti tonggal may sa kadakwada dakilang Ama. Wala po Diyos, kastamot iti pagpapatawad, iti tonggal may sa kadakwada dakilang Ama. Ket patuloy nga apo nga sika po, iti patuloy nga mangipaay kadakwada iti kahinahunan dakilang Ama. Anyaman ang pagkakamali ng bawat isa sa kanila, Panginoon, ipagkakaloob mo yung kahinahunan, pagtitiis, pagkityaga, katatagan. Hallelujah. Wala po Diyos, ket patuloy nga apo, nga sika, apo, ti patuloy nga mangipaay, dagiti aming nga kailangan na dakilang Ama. Ket patuloy nga apo, nga sika, apo, iti patuloy nga mangisagana, kadagiti aming nga kasapulan da dakilang Ama. Kastamot apo, nga sika, ti patuloy nga mangig-ingat kadakwada, aldaw kan rabii. Wala anyaman na klase nga aksidente, anyaman na klase nga sakit, anyaman na klase, Panginoon, nga problema iti biyag. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, ang patuloy na magproteksyon sa buhay nila. Ikama Apo Diyos, itinananay, Apo Diyos nga panaginayan ayat, dagito nga gasawa. Kastamat Apo, kadagiti buong nga pamilya, dagito nga gasawa. Maraming salamat, Panginoon, at ibabalik namin ang papuri, pagdakila, pagpapasalamat sa tanging pangalan na ang aming Panginoong Isus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayo makaupo. At ngayon ay ipinapahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonya ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Christian Mission for Christ Incorporated at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Roxanne Nabat at si Rogeline Sioco ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Maaari kayong humarap sa kanila. Ang pagpapakilala sa bagong kasal, mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Roxanne Nabat at Rogeline Nabat. Palakpakan po natin sila. Okay, at ngayon ay maari mo nang hagkan ang iyong asawa, Roxanne, sa harap ng maraming saksi. Ikaw ang aking pangarap,
aking dasal. Puso ko ay aalay, pagkat minamahal kitang tunay. Okay, tapos na po tayo. Pictorials na po ang susunod. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisip ko kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap. Ikaw ang aking pangarap. Get the picture of your smile, 'cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye and a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Then can I love you more, so much stronger than before? Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time, we'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye and a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer, you and I. Everybody clap your hands with me. Come on, everybody up in the air. Lahat po ng mga bisita natin na masaya at masigla ngayong hapong ito. Pumalakpak po tayo. Taas ang kamay, mga kaibigan. Come on, everybody. Energy and happiness. Come on. Let's go. Good afternoon, ladies and gentlemen, family, friends, relatives, guests. Welcome here at Northwood Hotel Grand Hall as we come together for a celebration. Celebration of love, commitment, and marriage. This is the wedding reception of Roxanne Navad and our dearest, of course, Rogelyn Shoko Navad. And to everyone present this afternoon, thank you all so much for taking time and effort to be here today. Maraming salamat po sa inyong presensya. Again, I am DJ Divine of 99.3 Spirit FM Pangasinan, and I am your host for this celebration. Happy po ba kayo today? Yes or no?
Aba, parang mga 105 lang po ang masaya pero 250 tayo dito ngayon. Ulitin natin, happy po ba kayo today? Yes or no? Kung happy po kayo, isa namang masigabong palakpakan. How about palakpakan na may kasamang hiyawan? Yes, thank you so much, ladies and gentlemen, for that energy. But of course, gusto ko lang pong mapatunayan muna na masaya kayo ngayon. Kaya naman, patingin nga po ng mga matatamis na ngiti. Patingin nga po dito. How about dito sa side na to, patingin ng mga matatamis na ngiti. Yung mga iba po kulang sa motivation, parang gutom na talaga. Kaya naman, bigyan natin ng motivation. Tignan niyo po ang inyong katabi. Sa kanan man o sa kaliwa. At sabihin niyo po sa katabi niyo na yan, yung may paninindigan, ang ganda mo naman today. Ang gwapo mo naman today. Ayan. Nadaan na po ba sa bola ang lahat? Now, as we continue, I would like to assess your level of energy, okay? Pag sinabi kong ho, sabihin nyo, hey! Ho! 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 Ho, ho, ho! Pag sinabi kong happy, sabihin nyo wedding. Happy! 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 Pag sinabi kong penge, sumagot ng malakas na take out. Penge! Yung iba pasigaw pa. Mamaya po natin pag-usapan yan. So ladies and gentlemen, I know you're very eager to welcome our lovely couple. But before that, let me first acknowledge the key persons of this momentous occasion. Dahil kung wala po ang kanilang pagmamahal at suporta, wala rin po tayo dito ngayon. Kaya naman, it is an honor to proudly present to you the parents of the bride and the groom. So first, of course, let us welcome the parents of the groom. Tayo naman po si Mommy tsaka si Daddy. We have Daddy Egmen Navat and Mommy Ruby Rosa Navat. Kaway-kaway naman po tayo dyan, Mommy and Daddy. There they are, proud parents of the groom. Now, let me also acknowledge the proud parents of the bride, Daddy Roberto Choco and Mommy Elsa Choco. And of course, ladies and gentlemen, to our distinguished principal sponsors, sa mga nagagandahang mga ninangs, sa mga nagwagwapuhan at mga nagkikisigang mga ninongs, maraming salamat po sa inyong presensya sa araw na ito. Pero sana hindi po natatapos dito ang bahagi ninyo sa buhay ng ating couple. Sana po simula pa lamang ito ng pagiging pangalawang magulang ninyo para sa kanila. So palakpakan naman po natin muli ang ating mga principal sponsors. Thank you so much once again, Ninongs and Ninangs. And now, let us also thank our bearers and flower girls at sa mga magulang po nila, maraming salamat. Unahin na po natin ang mga nagagandahan natin mga bini-bini. Let us first welcome our maid of honor, Miss Jessa De Vera. We also have here Rhea Maynavat. Let us also call Ronalyn Piano. Next, of course, Jenny Rose Kawa. We also have here Princess Choco. Jovelyn Cabarlo. Next, of course, is Raisa May Choco. Genevieve Bailen. And of course, Rhea Faye Necesito. Palakpakan naman po para sa mga nagagandahang mga binibini ng mga ito. And now, let us also welcome ang mga nagkikisigang mga Ginoo. Let us now, of course, call on to our best man, Romel Nova. We also have RJ Choco. Yahoo! John Ray Navat. Rodel Navat. Yeah.
request everyone to please stand. Pwede po bang magsitayo na tayong lahat saan man po tayo nakaupo sa mga nasa taas? Ladies and gentlemen, there were two people searching for a destiny. Two hearts longing for forever. Two people waiting for the right one. They were joined together by chance, united as one by love. Ladies and gentlemen, the groom, Roxanne Navat, and the bride, Rojalyn Choco Navat. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Navat. Come on, clap your hands to the beat, everybody. Let's go, Roxanne and Rojalyn. Dance. Hey, 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 hey. Come on, dance. And once again, masigabong palakpakan para sa ating bagong kasal. And we say congratulations on the count of 3. Ready? 1, 2, 3. Mas malakas pa lahat tayo. 1, 2, 3. At muli po, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Roxanne at si Rojalyn. At habang nakatayo po tayong lahat, tingnan po natin ang may pagmamahal ang ating bagong kasal. At syempre, to you, Roxanne and Rojalyn, congratulations. Personally, I would like to congratulate you. This is it! The moment you've been waiting for. Pero syempre, para po sa mga bisita natin, tanungin natin si Roxanne. Roxanne, gaano ba katagal ang hinintay mo bago sumapit ang araw na to? Ilang years ba? Ay, matagal, ma'am. Gaano katagal? Ilang years. Ilang years? Parang dinadaan tayo sa ganong sagot ni Roxanne pero nakalimutan niya yata. Ilang taon, Roxanne? Sagutin mo. 3, ma'am. 3. So sa loob ng 3 taon, nainip ba si Roxanne? Ay, oo, mama. Nainip. At dahil nainip si Roxanne, handa ka na bang makakota today? Ay, handang-handa na. Ay, iba yung sagot, handang-handa talaga. At dahil handang-handa ka na kumota, yung 3 mo, isasarado ko, gagawin nating 10. Bibigyan kita ng 10 seconds para muling hagkan sa labi si Mrs. Walang bibitaw hanggat hindi umaabot ng 1. Ready ba si Roxanne? Yes, ready. Yan. At dahil ready po siya, samahan niyo rin po akong bumilang for this, okay? So whenever you're ready on the lips, Roxanne and Rojalyn, ready, set, go. Everybody now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ay, by the way po pala mga kaibigan, bago ko makalimutan, alam ko po gutom na kayo, pero kami po'y nagpapasalamat sa inyong pasensya at sana samahan po natin ang ating bagong kasal hanggang matapos po ang ating programa. At sana mag-enjoy po tayong lahat. Tulad ng pag-i-enjoy ni Roxanne ngayon, parang lalo tayong magugutom Okay, so bago pa po tayo pauwi na hindi kumakain, balikan po natin ang bilang. Nasaan na po ba tayo? 3 and a half, 3 and 1/4, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's give another round of applause for Mr. and Mrs. Navat. And now to our lovely guests, you may be seated. Pwede na po tayong maupo mga kaibigan. At bago po ang lahat, pakinggan naman po muna natin ang mensahe para sa atin ng ating bagong kasal. Ang message ko lang po is thank you sa maraming salamat sa pagtsatsagang mag-antay at pagdalo sa aming kasal. Pasensya na po kung medyo natagalan, pero humingi po ako na nagpapasalamat po ako sa pagtsagang pag-antay nyo hanggang matapos po ito. Hanggang matapos po, andito po kayo. Tinatanong ko po itong laking utang na loob po. Maraming salamat po. Enjoy po tayo sa pagkain po natin. Okay, thank you so much for the warmest welcome, our dearest Roxanne and Rojalyn. So now as we continue with our celebration this afternoon, habang sinuserve naman po ang pagkain, pwede na pong kumain yung mga bisita po natin na nasuservan na po. So while we of course have the meal, let us also continue on with our program this afternoon. So at this juncture, my dearest Roxanne and Rojalyn, you are now officially, legally,
finally Mr. and Mrs. Navat. So once again, congratulations to that. And now let us witness the consummation of their wedding vows and their expression of love to each other. Now I would like to present to you at the center stage our newlywed couple for their first dance as husband and wife. Palakpakan naman po natin sila, mga kaibigan. Take my hand, take a breath, pull me close and take one step. Keep your eyes locked on mine and let the music be your guide. Won't you Now won't you promise me that you'll never forget to keep dancing wherever we go next? It's like catching lightning, the chances of finding someone like you is 1 in a million. The chances of feeling the way we do, and with every step together, we just keep on getting better. So can I have this dance? Can I have this dance? take my hand? I'll take the lead, and every turn will be safe with me. And of course, let us witness another sweet kiss on the lips coming from Mr. and Mrs. Navat. I'll catch you through it all, and you can't keep. Palakpakan naman po para sa ating bagong kasal. Now as we continue on with our wedding traditions, ladies and gentlemen, of course, as Filipinos, we have this very rich tradition of wishing our lovely couple a prosperous beginning of their marriage. So once again, Mr. and Mrs. Navat for our prosperity dance. Felt cheated, I complained. You know how I love to complain for all the wrongs I repeated. Though I was to blame, I still cursed and rained. I didn't have a prayer, then it never cleared. Then out of the blue, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. You know. Muli po sa lahat ng mga gustong magbigay ng regalo para sa ating bagong kasal, ito na po ang inyong pagkakataon, mga kaibigan. Meron po tayong pins available. Nandyan po ang ating best man and maid of honor. At para naman po sa may mga envelopes, maaari nyo na rin pong itong ibigay kay Roxanne at Rogeline. Para naman po sa ating mga bisita na meron din pong mga gifts other than our cash gift, pwede nyo na rin po itong ibigay sa ating bagong kasal in front. Ladies and gentlemen, your presents alone are a gift to Roxanne and Rogeline, but if you would like to wish them overflowing blessings and abundance, we would also like to invite everyone to please don't hesitate to come forward and give your gifts for Roxanne and Rogeline. From every doubt I had, I'm finally free. I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And know that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for
'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, with every tender kiss from you. Oh, I must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Once again, to those who would like to give their gifts for Roxanne and Rogelyn, please don't hesitate to come forward and give your gifts. We have here, of course, our traditional dance of bounty. If you have your envelopes with you, feel free to give it to our lovely couple. But of course, we also have pins available. To their sponsors, family, relatives, friends, to those who would like to wish them a prosperous beginning of their married life, please don't hesitate to come forward. Huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa ating bagong kasal at ibigay po natin ang ating regalo para sa kanila. Lahat sa isang kanta, bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses sumindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana na ang bumulong sa'kin. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo. Basta't nandito lang ako sa tabi mo. Aaminin sa'yo, ang daming beses na munti kang sumuko. Ngunit nakayanan ko, pagkat walang hanggan ang pag-ibig niyo. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Sabay nating nadadaan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal. Hanggat sa kunin tayo ng may kapal. Muli po sa lahat ng mga gusto magbigay ng regalo para kay Roxanne at Rogelyn, lapit lamang po kayo sa kanila sa harap, mga kaibigan. At ibigay po natin ang ating mga regalo para sa kanila. Hindi man araw-araw na
magkangiti at ilang beses na rin tayong umihindi. Di na mapilang ang ating mga tumpuan. Awayin pati natin, di na namamalayan. Ito tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Pipiliin ko maging sa'yo ulit-ulitin man. Nais ko malaman mo iyo ako palagi. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat, ikaw ang paborito kong desisyon na. Pag napaligiran ang ingay ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli palagi. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Pipiliin ko maging sa'yo ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo iyo ako. Sa pagdating ng ating bilang at ginto, Diyumate may abuti, ikaw pa rin aking bituin at katangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo, mahal sa huli palagi. Pipiliin ko maging sa'yo ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo iyo ako palagi. Ladies and gentlemen, while we enjoy, of course, our lunch, and some of us are still falling in line to our food station, again, we welcome you in this momentous occasion in the life of our dearest Roxanne and Rogelyn. So sa lahat po ng mga bisita natin, galing man po sa malayo, galing sa malapit, galing sa bahay o sa kapitbahay, saan man po ang ating pinanggalingan para maparito po sa araw na ito, maraming salamat po sa inyong lahat. So as we enjoy our lunch, ladies and gentlemen, let us again continue on with the rest of our wedding traditions. But of course, before that, to our principal sponsors, enjoy lang po tayo sa ating meal. And if you would like to have some more, or kung tapos na po tayo, sana po na-enjoy naman po natin yan. So with that, moving on, ladies and gentlemen, with our sweetest wedding tradition, I would like to invite Roxanne and Rogelyn at the side of the stage. Nandyan po ang ating cake. Now, let us of course witness the traditional slicing of the cake. Alam naman po natin mga kaibigan na ang cake po ay matamis at ito po ay sumisimbolo sa tamis ng pagmamahalan.
ni Roxanne at ni Rogeline para sa isa't isa. So with that, may I request for your attention. Let us now witness this sweetest tradition. Habang magkahawak po tayo sa kutsilyo, sabay naman po nating hiwain ang cake na ito. And as they slice the cake, it signifies that from this day forward, they will have their fair share of whatever marriage has to offer. There you have it. The cake has been cut. Palakpakan naman po natin sila. Now let us have that slice of cake on the plate. There you go. And now let us witness one of the sweetest gestures during weddings, ang pagsusubuan po ng ating bagong kasal. Roxanne and Rogeline, ang pagsusubuan na ito ay sumisimbolo na simula sa araw na ito ay susuportahan ninyong isa't isa. Pero sabi naman ng iba, kung gaano daw kalaki ang isusubo, ganun daw kalaki ang katumbas ng pagmamahal. So tignan nga po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig nila para sa isa't isa. Mauna ka naman, Roxanne. Pwede bang ipakita mo sa amin gaano kalaki ang pag-ibig mo para kay Rogeline? Subuan mo naman si Mrs. Napakalaking pag-ibig naman yan. Palakpakan naman po. How about you, Rogeline? Gaano naman kalaki ang pag-ibig mo para kay Roxanne? Napakalaking pagmamahal. Palakpakan din po para sa malaking pag-ibig na yan. At kung mapapansin niyo po, mukhang nadumihan ng icing ang kanilang mga labi. So alam mo na ang gagawin ngayon, Roxanne, linisin din ng labi. Come on, clean it up. May icing sa kanan. Parang sa kaliwa, may icing pa sa kaliwa, Roxanne. Nakita ko, meron pa sa kaliwa. Linisin mo. There you have it, our newlywed couple. And now, opposite the sweet cake, we have our bitter wine. And bitter as it is, it signifies all the trials and challenges that may come between the life of our lovely couple. So to you, Roxanne and Rogeline, sana ang lahat ng pagsubok na darating sa inyong buhay ay lalong magpatibay sa inyong pagsasama. And my only wish for you now is that your marriage be like the wine, tulad ng alak. Sabi nga po natin mga kaibigan, ang alak po kasi habang tumatagal, lalong sumasarap. But of course, before we witness this beautiful moment, let us first listen to the messages coming from two people who are chosen for a reason. Our best man, Romel Naval, and our maid of honor, Miss Jessa De Vera. So, ayan. So, congrats sa inyo, tol, ate. So, matagal mong hinihintay to na mangyari. Ayun, ngayon natupad na. So, kinakabahan ako eh. So, ayan. So, sa inyong pagsasama, ayun, magpakatatag lang kayo lagi. Ayun, lagi niyong unahin ng Lord sa buhay ninyo. Kasi kapag wala ang Lord sa buhay ninyo, tiyak na yung family na bubuuin ninyo is magiging magulo. Kaya, unang-una sa lahat, si Lord dapat ang maging center ninyo para yung family na bubuuin ninyo ay maging tama, ayan, maging gabayan ng Lord, ayan. So, congratulations sa inyong dalawa. Ayun lang po. So, pinsan and kuya, I may not witness your lovely relationship, pero I hope na sana i-bless kayo ni Lord. And sana, sabi nga ni Father, motivate each other, i-support nyo lagi. Tapos,
piliin nyo lagi araw-araw yung isa't isa. And best wishes po. Thank you. Thank you so much to our best man and maid of honor. Now, cheers naman po muna tayo with the couple. Cheers naman po muna kayo sa kanila. Come on. Now, Roxanne and Rogeline, cross your arms together. And may I first invite po lahat ng mga bisita natin, whatever you have on your glasses, kung ano man po ang nasa mga baso natin ngayon, whatever drinks you have in there, kindly raise your glasses. Everybody, whatever drinks you have, sa lahat po ng mga bisita natin, raise your glasses. And together, let us drink for Roxanne and Rogeline's successful marriage. And there you have it. Once again, thank you so much, Jessa and Romel. Mr. John Michael Nara. Once again, good afternoon, my dear ladies and gentlemen. And this song is for you. If you know the song, you can sing with me. Sabay-sabay po natin ulitin ito. Maraming salamat po. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and that's so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Come on, sabay-sabay po. Every child, every world still shines. Thank you. Maraming salamat po. Every shingling that is starting to sing so fine. When they get to the part where it's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. Yeah. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they met the years away. Every sha-la-la-la, every word still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back nearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Whoa, every shine, every wall still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make
smile just like before. It's yesterday once more. It's yesterday once more. It's yesterday once more. It's yesterday once more. It's yesterday once more.